Bigyan ko kayo ng update tungkol sa indignation rally na nangyayari ngayon sa Cebu. Nandun na, nag-ipon-ipon na ang mga Duterte supporters at inaasahan na darating si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Formal na magsimula ang rally alas 4 hanggang mga alas 11 ng gabi. But ngayon, ang oras ngayon is mga 3:51 na. So ito, nag-ipon-ipon ng mga Duterte supporters at may vlog si Mascaradong Pinoy. Nandun siya mismo sa site. Kaya ipakita ko sa inyo ang kaganapan sa rally sa Cebu. At heto na nga mga kababayan, ang pinakahihintay natin, itong indignation rally na isasagawa ng hakbang ng Maisog Cebu. Ito ay bilang suporta kay BP Inday Sara Duterte dahil sa mga hamong kinahaharap ng ating Vice Presidente, lalong-lalo na itong impeachment complaint na inihain ng mga congressman na nagpadala sa mga pangako ng matataas na opisyales para sa ayuda ng kanilang mga kababayan. Kaya't itong hakbang ng Maisog ay umpisa pa lamang ng malawakang pagkakaisa ng ating mga kababayang Pilipino na sumusuporta sa napakagandang layunin ng mga Duterte sa Pilipinas na patuloy namang hinahadlangan nitong mga kalaban sa politika upang ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Inday Sara Duterte, ay hindi na makatakbo sa 2028 presidential election. Kaya't ang hakbang ng Maisog ay patuloy na nakipaglaban, patuloy na nakikisa kasama ng sulit na suporta ng mga Duterte supporters, hindi lamang sa bahagi ng Cebu, kundi buong Pilipinas. At kung ngayong araw ay magsasagawa ng indignation rally, itong hakbang ng Maisog sa bahagi ng Cebu City, bukas naman mga kababayan ay magsasagawa naman ng rally na pangungunahan ng ilan nating mga kababayang sumusuporta kay BP Inday Sara Duterte na mangyayari sa EDSA People Power Monument. At sa mga susunod na araw ay mayroong pang gagawing mga kilos protesta dahil sa patuloy na pagsusulong nitong mga congressman at ilang senador na kalaban ng ating Vice Presidente nitong impeachment complaint na ayon sa ating batas, ito ay unconstitutional dahil nga yung ika-4 na impeachment complaint na ibinasa sa Senado ay hindi dumaan sa tamang proseso. Ito kasi mga kababayan ay talagang gusto nilang hadlangan ang ating Vice Presidente para tumakbo sa 2028 bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, kung hindi nila mamadaliin na maialis itong ating Vice Presidente na si Inday Sara, pagdating po ng June kung saan ay napakaraming mga PDP laban ang makakapasok sa Senado, kung magkataon ay hindi makukumpleto yung bilang ng boto para totally na ma-impeach ang ating Vice Presidente. Kaya ngayon, habang kumpleto pa at alam pa nila na posible pang manalo ang kanilang impeachment laban sa ating Vice Presidente, ay talagang Okay, so yan po, nagko-converge pa lang ang mga Duterte supporters sa Cebu. Ulitin ko yung nakita kong post ni A.B. Hugalbot. Alas 4 ang formal na simula ng indignation rally at umulan man o umaraw, sabi ni A.B. Hugalbot, darating si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, sunod-sunod na gatherings na ito gagawin ng hakbang ng Maisog. 22 ngayon. 23, doon din sa EDSA. May nakita kong post kanina, approve na yung permit ng mga magraraling Duterte supporters sa EDSA Shrine. So, wala nang problema yon. Tapos si Eric Celes, nagbiyahe siya kahapon pa, 5 gatherings yung pupunta niya. So, ito ngayong mga Maisog gatherings outside the Philippines. I don't know, Canada ba yan o... Basta, very active ang Maisog sa US, Canada, at iba pang panig ng mundo. So, ito rin, isa sa lead convenor sa Maisog Indignation Rally, si Mr. June Abenes. Yung kagabi, may, I don't know kung tiniming nila yung pag-serve ng search warrant sa kanyang bahay at kinuha ang kanyang cellphone, personal computer para may kaugnay dito sa isinampang cyber libel case sa kanya ni General Torre. So parang kailangan ata ng ebidensya para admissible sa korte ang ebidensya. Kailangan makuha nila doon sa may search warrant sila sa korte, and then makuha doon sa kasi yung mga naipost na litrato ni Mr. Abenes na nagtatanong kung na-hospital ba o hindi si General Torre.
So, yun lang, yung post na yun na na-offend o hindi maganda ang dating kay General Torre dahil nakapagbigay daw ng pagkabahala sa kanyang mga friends and relatives. Kaya yun, sinampa niya ng cyber libel case. At mabuti naman walang nangyaring masama kay Jun Abilis. Kaya tuloy na tuloy pa rin ang indignation rally sa Cebu ngayong araw na ito. Maraming mag-attend dahil I believe Cebu, maraming nagmamahal sa mga Duterte sa Cebu. Yung mga Bisaya malala nyo nung election 2022, Cebu ang may pinakamalaking boto na naibigay sa Uniteam. So I don't know ngayon dahil nahati naman ang Uniteam. So but I still believe dahil sa Bisaya, maraming sumusuportang Bisaya. Visayas, Mindanao, maraming suporta sa mga Duterte. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga videos, sa inyong panonood. Yung income natin dahil sa inyong panonood, tinutulong natin sa tribong Talaandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng bahay o ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Salamat sa inyong panonood, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads.